Yo, mga kapuging lamig, tapos na ang aming trabaho din sa Cheese Factory. At 8:30 na lang gabi. Pero kami hindi pa uuwi. Kami muna yung magdodordash. Talagang kayod. Ay doon sa mga haters natin diyan, ay mamaya magtatalong-talong na naman, puro trabaho daw ako, ako international student naman. Ay kayo wag mag-alala. Sinusunod ko po ang aking work restriction. 48 hours per fortnight lang ang aking tinatrabaho per week. Per every fortnight. Yung every fortnight ho yun, every 14 days. Bali, nagtatrabaho ako sa McDo ng 24 oras kada 14 days at 24 oras din sa Cheese Factory. Di bali 48 hours na yun per every 14 days. Ay baka kayo magtataka, bakit ako magdodordash? Ay baka sumubra na ako sa oras. Ay hindi ho kasi, ganito ho kasi yan. Ay ako yung nag-call in sick doon sa McDo ko nung isang araw. Ako'y kulang ng 4 na oras. Sayang din yung 4 na oras na yon. Di do-DoorDash ko na lang. So kagandahan kasi ng DoorDash, anytime na gusto mong magtrabaho, di kayo magtatrabaho. Kahit pa madaling araw ka mag-DoorDash, di kayo mag-DoorDash ng madaling araw. Gayon lang. Siya, tama na doon. Ako'y babiyahe muna. Kung gusto nyo panoorin na rin, ituloy nyo panonood. Tingnan nyo kung magkano kami sa aming pag-DoorDash kasama ang aking misis. Siguro mga 2 oras lang ako mag-DoorDash. At mahirap ng sagad-sagarin ng katawan. Ayun lang. Tara! At aray na nga, bago kami umalis sa Cheese Factory, inopen ko na rin app ko sa DoorDash. Para habang kami nagbabiyahe papuntang Warrnambool, baka may tutunog, baka may mag-order. At dahil malayo nga tayo sa Warrnambool, nakalagay yan, thus along the way. Kailangan mo kasi pumunta dun sa may area na yun, Warrnambool nakalagay na yun Aray kasing trabaho namin ni Mrs. ay dini sa may Alansport. Siyempre, kailangan pa namin magbiyahe papunta dun sa Warrnambool. At pagkapasok ko pala sa area ng Warrnambool na yun, ay tumunog na agad rin DoorDash app kong aray. Ay ibig sabihin noon, may nag-order na. Siyempre, hindi natin papalampasin niya. First order Medyo okay rin binamano natin aray, ay $7 agad At yun na nga, na-accept ko na. Bali, nag-bigate lang tayo na rin DoorDash na rin papunta dun sa McDo. At makaraan nga ang ilang minuto, ay nandito na tayo sa McDo. Ako'y patikar na sa mga oras na ari at ako'y gusto ko ngayon makarami. Kaya panay ang dasal ko din na wala masyadong DoorDasher na nag-aantay. Siyempre, pag maraming DoorDasher na nag-aantay, ibig sabihin, mabagal na naman ang kilos ng mga taga-McDong aray. At pagdating ko nga, may 3 agad DoorDasher na nag-aantay. Mukhang matagal na rin mga aray. Makikita mo kasi sa kilos ng mga yan hindi mapakali. Tapos yung nakabonate, kilala ko yan. Lagi kasi nagdo-DoorDash yan doon sa trabaho ko McDo tinanong ko kung ilang minuto na siya nag-aantay, may get 20 minutos na daw Kaya ayun, mag-aantay rin pala ako sa akin umabot ng 40 minutos bago ko nakuha ring order na rin. Nilamig na daw ng aking misis sa sakyan kaantay sa akin. Bago sa kuha rin, de-deliver ko sa bahay nung pinag-orderan, number 31. Kahirap pala talagang mag-deliver sa gabi, hindi mo makita ang number ng bahay At nung nakita ko na nga ang number ng bahay, pinicturean ko na agad para ako'y makaalis na. Sabi ko kay misis din kita'y uuwi na at kita'y lugi lang din Mas maganda pa kita'y maglampung at magyakpan na lang, tayo panalo pa parehas. Pero nung ako'y mag-i-endash na, ako'y napwera na naman na ring DoorDash ng $9.60. Nakita ko yung McDo na naman ang pagkukuha na ng order. Sabi ko, hindi na, inyo na iyan. Kaya ay nangaring $7 lang aming kinita. Lamig na kami. Pagka isang araw na lang babawi, mukhang maalat ngayon Yun, kami uuwi na. Busay. Kaya naman na nga naman dinaling iyon. Ay, kahit magtutupas ka. Puro McDonald's, ang daming nakapila doon. Sayang lang ang mag-antay. Naantok na ako. Sige na, yun na lang ulit. Lugi tayo ngayon, $7 lang ang kinita. Sa 50 minutes na pagdodordash. Ay baka mga 1 oras. Siya yun lang. Babay na muna sa aking asawang maganda. Abaguban, siya!